kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit ziniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon mga kasama? Hindi! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AIX, tupat, pati ang akap, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nai-elect eh. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo mga kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin eh. Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, tayo pa yung magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag pa kayo sa ganyan mga kasama? Yes! Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayani na naman ang mga congressman. Ayaw natin ng ganito dahil ang kalusugan, karapatan yan ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? Di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin. Dahil ito, malinaw pa sa araw na pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Kasi may mga criticisms about the cuts to the Department of Education, the PhilHealth, and then of course yung AKAP na parang nabigyan, parang natahimik lang doon sa Senate, nabigyan sila ng 5 billion. What's your take po doon sa criticism about sa budget, doon sa AKAP? Kasi nga parang sinasabi nga po nila, it's ayud, parang lagi na tayo nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Well, unang-una, wala naman pong problemang tumulong sa tao. So, bakit po natin lalagyan ng mali siya yon? At kung titignan po natin yung pag-aaral na ginawa ng DSWD, meron po talaga tayong sektor na tinatawag po nating near poor, na tuwing magkakaroon ng anumang problema sa kanilang pamilya, bila napapasama sila sa sektor na mahihirap. Kaya sinisiguro ng pamahalaan na nabibigyan din natin sila ng tugon dahil kung titingnan natin yung mga nakalipas na programa ng DSWD, parati po tayo nakasentro sa poorest of the poor. But there are also sectors of society that require assistance as well. Now, when it comes to the PhilHealth, PhilHealth has more than enough money. At mamaya, alauna ng hapon, mag-uumpisa po yung briefing natin dito sa HOR para may paliwanag sa ating mga kababayan yung totoong kwento tungkol sa PhilHealth. And I think Jude is here, and Jude will be able to answer the PhilHealth issue with greater depth dahil nag-deliver po siya ng privilege speech kahapon. Jude, you may want to... Yeah? Good afternoon, everyone.
Kahapon, klaro naman ho yung mensahe ni President Mandy Ledesma, no, to assure the people that there will be no letting down of the services and the priorities. Even the expansion of PhilHealth, that was already also clarified by Secretary Ted Herbosa, who is as chairman of the PhilHealth Board. So nakikita natin, nasa tama lang ang ginawa ng Kongreso. Hindi mo naman pwedeng ipilit na dagdagan ng pondo ay isang ahensya na nakita natin hindi lang sa naunang taon, pero sa matagal na panahon that really needs improvement and greater efficiency doon sa paggastos nila ng pera. Hindi naman natin sinasabi na hindi na natin popondohan ang PhilHealth. That would be very unfair to even to Congress for people to conclude it that way. This is only conditional, incumbent upon PhilHealth on their ability to really correct the inefficiencies in the agency. And that even being the case, PhilHealth assured us that all the increase in case rates scheduled and slated for next year, I think it was approved yesterday no nag-board meeting yung PhilHealth, all the case rate, additional 50% increase in case rate will take effect next month. So dapat hindi nakokompromiso yung karapatang pantao natin para sa kalusugan. Hindi lang po yan human rights, yan ay constitutional right. Kaya hindi po basta-basta pwedeng tanggalan na lang ng budget at walang counterpart ang gobyerno sa pag-i-implement ng universal healthcare law. Hindi po ba? Alam mo, sa Taiwan, there was a time na ang utang nila is really ang grabe. But the national government decided to help them out. At sila ang national government ang magbabayad hanggang sa umayos ang health insurance ng Taiwan. At ngayon, they're one of the even other countries. Ito hindi. Ba't ganon? Ang gobyerno ang sumisira sa national health insurance. Nakakaiyak, di ba? Para yung anak ko napariwara. Oo. Yun nga po yung nakaka-disappoint kasi yung gobyerno mismo yung sumisira dahil gusto nilang i-promote yung kanilang mga sariling interest, di ba? Katulad ng pinakita natin kanina sa kanila, tinatanggalan ng pondo yung PhilHealth para ilipat dun sa MAIP. Para nga naman nagmamakaawa kayo, walang dignidad. Para bago nila kayo tulungan, maalala niyo muna kung sino yung congressman o senador o yung politiko na tumulong sa inyo, no? Yung parang minsan nakakapagod maging Pilipino eh. 'Di ba? Yung pagod maging Pilipino. Yung tatlong piece ng PhilHealth. Narinig mo na ba yung tatlong piece? Ano po 'yun? Ang PhilHealth ay ang insurance na dapat kang ay pangungutang, pagmamakaawa, at pagbibenta. Ay. Yan ang dulot ng PhilHealth sa bawat Pilipino. At saka nakakalungkot nga, ang dami nating expert dito. Iisipin natin yan, dinidesign natin ng maayos, sa atin nag-aaral yung mga ibang bansa. Yung ibang bansa nagagawa ng mabuti, na-implement ng mabuti. Tayo dito sa Pilipinas. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Shelo? Ikaw pala yung sasagot. Hindi ko alam yun. Bukas, mag-file tayo ng case. Ay, bukas. Pagkatapos ng Pasko. Tapos ng Pasko. Sa January, magpa-file po tayo ng case sa Supreme Court uli at pag-aaralan natin to. Mabuti na lang nandyan pa yung Supreme Court, no? Napakasakit sana. po yung ate. Tingnan natin. Napakasakit talaga, nakakapagod nga po. Hindi ko na rin alam. Kaya nga ako nagla-live every night para mabahagi yung sama ng loob sa ating mga kababayan. So, hindi ko rin alam kung paano susolusyonan eh. Pero tingin ko, maganda na nalalaman yung mga ganitong usapin para informed tayo sa pagpili ng mga taong inilalagay natin sa gobyerno. Kasi hindi naman natin ito mababago kung hindi talaga tayo kikilos at hindi tayo magdedemand ng matinong gobyerno. Ganito na lang po tayo habang buhay. Hindi na nga po sa lifetime natin para sa mga anak na lang natin. Hindi po ba? Let's just raise the white flag. Wag naman po ang health. Wag na po. Kasi yun na nga yung minimum na hinihingi natin, di ba? Wag naman yung health. Kukurakutin nyo na lang eh. Mag-e-epal na lang kayo. Yung talagang health sector pa ang gagalawin natin. Nakakalungkot kasi sa lahat ng mga programa sa gobyerno, yung PhilHealth malaki yung impact sana niya eh. Dahil lahat tayo nagkakasakit.
Tapos kung may budget para pigilan yung pagkakasakit natin, bakit hindi? Kasi mas makakapagtrabaho tayo ng maayos. Napakalaki po ng impact niyan. Alam niyo ba, yung GDP growth sa Mexico ay dahil sa investment nila sa health sector nila. Kaya yung mga nagsasabi dyan, may nakita akong statement ng paborito kong sekretary na gusto daw natin tumakbo yung ekonomiya natin. Kaya kunin muna natin yung pera ng PhilHealth, ilagay natin sa infrastructure. Sinasabi ko yan, hindi lang po infrastructure ang kailangan bigyan ng investment para lumago ang isang bansa. Human capital po. Sino yung human capital? Yung mga tao, yung mga mamamayan. Kailangan yung investan para lumago yung ekonomiya natin. Para yung investan yung mga tao? Healthcare. Education. Palakasin, palusugin. Diba? Kasi, parang tayo walang natutunan sa pandemic, ano? Common sense na nga, Doc Mads, common sense na eh. Kailangan ba nating i-lecture yan?